Pakinggan po ninyo itong warning ng pamahalaan through Department of Interior and Local Government Secretary Remulla. Baka matakot kayo rito or matakot na kayo para mag-surrender dun po sa mga sinasangkot, may warrant of arrest, kaugnay po ng flood control scam. Ito hindi ito biro. Seryoso yung mukha ng tao Ito na Ako sana ng ombudsman at binigay ng information sa Sandigan Bayan at labas ng warrant of arrest. Kayo po ay kailangan masaklaw na sa ilalim ng jurisdiction ng batas. Binabalaan po namin na lahat ng gustong tumulong, lahat ng gustong tumulong itago ang mga ito ay may kaparusahan na katumbas ang sa kanilang ginagawa. Our best advice to all who have warrants of outstanding warrants of arrest against them, surrender as soon as possible. Surrender to the nearest authorities. Surrender to the nearest police station. If we go on a manhunt after you, we cannot guarantee the results. Wow. For the sake of your families, for the sake of the country, surrender immediately. Thank you very much. Are there any questions? Matindi Tama naman yan, pero kakatakot. Sumurrender na kayo, sumunod sa batas, dahil may warrant of arrest. Kung hindi kayo susurrender at magkakaroon ng manhunt operation, ibig sabihin, matinding operation ng mga otoridad, hindi daw nila control kung anong mangyayari. Delikado. Hindi yan pananakot siguro, kasi ganong kaseryoso ang pamahalaan. Ulitin ko, whole of government approach ang galaw. Lalo na ngayon, mas tumibay ang galaw ng Executive Department, mas tumindi ang kanilang gagawin dahil merong court order. Kung nung araw nagsisimula pa lang puro investigation, although ngayon tuloy-tuloy pa rin. Pero pag meron ng court order, talagang ang Executive Department ay susunod sa court order, ipatupad ang batas. Huwag natin kalimutan, merong 3 branches ang ating gobyerno. Executive Department, nakapagpatupad ng batas. Ang korte, ang judicial body, sila po yung magsusuri ng mga ebidensya at implementation ng mga batas na dapat gawin. Siyempre, ang ating mga legislator ay siya naman tagagawa ng batas. Dahil court order ito, galing sa judicial body, galing sa Sandigan Bayan, kaya ang law enforcement agency under Executive Department, walang gagawin kung hindi ipatupad ito. Kaya yung warning, babala ni Secretary Remulla, tama yon. Surrender sa pinakamalapit na himpilan ng police nationwide. Isama na rin natin ang NBI. Kung saan mayroon kayong opisina. Surrender, irespeto ang batas, dahil kung hindi, magkakaroon ng malawakang operation. At yan sa operation na yan, sabi niya, hindi namin control kung ano mangyayari. Kung manlalaban kayo, hindi papayag ang pulis na maunahan sila. Kung magiging marahas ang paghuli at iinig, kailangan gawin nila. Kasi ang warrant of arrest, walang limit yan. Kahit nasa loob ka ng banyo, huhulihin ka. Nasa loob ng bahay mo, huhulihin ka. Nasa kalye ka, nasa kung saan man lugar, kahit nasa loob ka ng aeroplano, katulad ng ginawa kay Duterte sa loob ng aeroplano, hinuli. Yan po ang warrant of arrest. Walang limit yan. Walang specific na lugar yan. Hindi pwedeng, itong warrant of arrest na yan, sa bahay mo lang hulihin. Hindi po. Kahit siyang kamakita, sa mall, sa kalye, sa palengke, sa restaurant, sa hotel, kung saan kang lugar makita, huhulihin ka. At siyempre, pagka hinuhuli ka, yan ay pagpapatupad ng batas. Pag pumalag kayo, ibang usapan yan. Yun ang ibig sabihin ni Remulla. Pag nagkaroon ng operation, hindi nila control ang sitwasyon. Pag pumalag kayo, yari kayo. Pag tumakbo kayo, delikado ka. Pag nanlabang kayo, delikado rin. So, para hindi na umabot sa ganong sitwasyon, ang ibig sabihin ng gobyerno, surrender immediately. Surrender forthwith. Surrender kagad-agad dahil may warrant of arrest para wala nang sakit sa ulo. Hindi pwedeng takasan ang warrant of arrest. Hindi pwedeng takasan ng court order. Hindi pwedeng ibaliwala. Under pressure, sabi ko nga sa inyo, ang mga otoridad.
Kasi kailangan nilang ipatupad ang order ng korte o ng hukuman para paglilitis. At yun naman po kasi ang tama. Kasi pag nahuli kayo o sumurrender kayo, lilitisin kayo, ibibigay sa inyo ang lahat ng pagkakataong ipagtanggol ang inyong sarili. May abogado ka, may testigo ka, legal na pwede mong i-counter, labanan ang akusasyon kung ano ang kasalanan mo sa graft in corruption. At tama itong ginagawa ng gobyerno, hindi pwedeng malamig, hindi pwedeng lumamig, talagang paiinitin ng gobyerno ito kasi ang complainant, peoples of the Philippines. Tingnan niyo yung mga ipinail na kaso sa Sandigan Bayan. Ang nakalagay doon ang complainant, peoples of the Philippines. Tapos nakasunod-sunod ang pangalan ng reklamo. Pag sinabing peoples of the Philippines, kasi nga, taong bayan ang napagnakawan. Taong bayan ang may-ari ng pera. Taong bayan ang may-ari ng pera at bilyong nawawala. Kaya, ang peoples of the Philippines, mamamayang Pilipino, ang complainant, napakabigat niyan. Pagka gobyerno at mamamayan ng complainant, walang magagawa ang kahit sinong justices or mga hukom sa ating bansa kung hindi ito ay talagang litisin, panagutin sa kapakanan at katarungan ng peoples of the Philippines or mamamayang Pilipino. Ganon po yan. Kung halimbawa may kaso kayo, ang complainant nyo kapitbahay lang, malamang malambot yan, magaan pa yan, maaareglo pa yan. Yun pa yung isa. Pag ang complainant na inyong kaso ay civilian, pwede pang pakiusapan yan, pwede pang magkaroon ng magandang closure yan. Pwede kayong magbigayan, pwede magpatawaran, pwedeng aregluhan pa yan ng legal. Pero pag peoples of the Philippines, naku, hindi po magpapaareglo ang gobyerno. Hindi magpapaareglo ang mamamayan. Kasi pag sinabing mamamayan, aba, 110 million o 115 million, yan ang mamamayan. Paano mo maaaregluhin mo yan? Yan ang pinakamabigat. Kaya kung kayo maging maingat kayo kung may mga kaso na kayo na simple lang, pwede pa yung makalusot. Pero pagka ang inyong aabusuhin ay gobyerno or mamamayan, at yan ang ginawang complainant sa mga kasong ipapile, napakabigat ng laban. Kasi pag sinabing peoples of the Philippines ang complainant, pati yung judge, complainant mo. Pati yung hukom, complainant yan. Paano ka mananalo? Paano ka pagbibigyan? Ay parte ang lahat ng tao, lahat ng Pilipino, dito at sa abroad, parte sila ng nagrereklamo o complainant. Paano mo kukumbisihin yun, judge at justice o korte, na wala kang kinalaman kung talagang meron kang kinalaman? Ay yun yung complainant, yun yung mismo yung nagrereklamo sa iyo. Yan po yung pinakamabigat. Hindi si Juan de la Cruz lang ang complainant. Yung mismong lumilitis sa iyo, yung mismong justice or hukom na kaharap mo habang nagkakaroon ng trial ay parte ng nagrereklamo laban sa iyo. Ganoon po pag sinabing peoples of the Philippines. Kaya napakadilim ng inyong pupuntahan kung kayo talagang abusado sa pera ng bayan. Surrender na lang. May kaunting pag-asa. Pero magtago, tapos mapipiko ng mga otoridad, delikado kayo dyan. Please like and share.